Ang karugtong ng kwento. Hindi napigilan ni Marcus ang galit, kaya nasuntok niya ang lamesa pagkatapos makita ang CCTV footage kung paano nakuha ni Dale si Anne nang wala man lang nakapansin. Nakuhanan din ang pagpunta ng isang waiter sa opisina ng dalaga. Agad ipinatawag ni Marcus upang makausap. Ikaw ang huling nakita na pumunta sa opisina ni Miss Arellano. Anong ginawa mo ron? Tanong ni Marcus. Sir, inutusan po akong ibigay ang isang papel kay Miss Anne. Hindi ko naman kasi alam na masama pala ang balak ng taong yun sa kanya. Paliwanag ng waiter. Mababanaag ang takot sa tono nito. Pasensya ka na. Hindi ko pala kayo nasabihan. Hinging paumanhin ni Marcus sa waiter. Okay lang po sir. Pasensya na rin kayo. Kung alam ko lang na masama palang balak sa kanya, ay hindi ko sana dinala kay Miss Anne. Saad ulit ng waiter. You can go back to your work. Utos ni Marcus dito. Maayos naman na nagpaalam ang waiter. Nakuyom ni Marcus ang kanyang mga kamao, saka humarap sa ina ni Dale at sa ama ni Anne. Ayop talaga yung anak mo, anas ni Don Arellano sa katabing ginang. Hindi pa man nakakapagsalita si Dahlia ay tumunog ang cellphone ni Marcus. Walang kaalam-alam ang mga ito na naitimbre na nito na hinahanap si Anne at ang tungkol sa pag-aayos ng dalaga at ang ama nito. Cellphone ni Anne ang gamit ng tumatawag kaya alam na nila kung sino. Hayop ka? Don't dare to harm my daughter. Singhal ng ama ni Anne na nasa kabilang linya. Malutong na halakhak ang pinakawalan ni Dale. Dinig nilang lahat dahil naka-loudspeaker ang cellphone ni Marcus. Where's Anne? Anong ginawa mo sa kanya? Saan mo siya dinala, ha? Pigil ang galit na tanong ni Marcus. Relax, Mr. Montecristo. She's safe. Pang-uuyam ni Dale. I want to talk to her. Saad ni Marcus. Marcus, help me please. Tinig ni Anne na nakikiusap. Babe, are you alright? Nag-aalalang tanong ni Marcus. I'm not feeling safe here. Mga demonyo ang nakapalibot sa akin. Tugon ng dalaga. Dale, ibalik mo ang anak ko. Gawalan mo siya. Huwag kang magkakamali na gawa ng hindi maganda si Anne. Patawarin ako ng Diyos. Pero sa oras na may ginawa kang hindi maganda sa kanya, hindi ako magdadalawang isip na patayin ang nanay mo. Banta ni Mr. Arellano. Huwag mong pakikialaman ang nanay ko. Ibibigay ko ng walang galos ang anak mo. Kapag pumayag sa gusto ko, ang manugang mong hilaw. Turan ni Dale. Tell me the time and when. And I'll be there. Walang bigig sa lalamunang turan ni Marcus. Hinding-hindi niya hahayaan may mangyaring masama kay Anne at kahit saang lupalo pa ng mundo siya dalhin ni Dale ay hahanapin at hahanapin niya. Great! Wait for my next call. Goodbye. Saad ni Dale, kasunod ay naputol na ang nasa kabilang linya. Napamura si Marcus. Mr. Arellano, make sure na hindi makakaalis ang babaeng yan. Bili ni Marcus bago lumabas mula sa kwartong okupado ng ama ni Anne. Nakasunod lang din si Grayson sa kapatid. Kuya, what's your plan now? Tanong ni Grayson pagpasok sa opisina ni Marcus. I still don't know. However, this time I need Tito Bliss and Kuya Edmond help. Tatawagan ko muna si Tito. Kailangan kong kumilos at gumawa ng plano, Grayson. Nasa panganib si Anne. Tugon ni Marcus. Naihilamos pa sa sariling mukha ang mga palad upang pakalmahin ang sarili. Pero, kuya, baka mapahamak ka naman. Nag-aalalang turan ni Grayson. I promise to myself that I will fight for her. Ngayon pa ba ako matatakot? Grayson, aakyatin ko ang Mount Everest kung kinakailangan. Maligtas ko lang si Anne. That's how dear she is to me. Seryosong turan ni Marcus.
Montecristo ka ba talaga, kuya? Natanong ni Grayson. Yan ang totoo, Grayson. Kahit ano ay gagawin ko, wag lang siyang mapahamak. Pasensya ka na, bro. But I promise, after this, ay tutulungan kita sa problema mo. Just stay here with me. Ako ang bahala sa'yo. Saad ni Marcus sa kapatid, saka tinapik sa balikat. I understand, kuya. Pasensya ka na rin. I'm just worried about you. Saad ni Grayson. Wala yon. Kailangan nating makagawa ng plano para makuha si Anne. Tura ni Marcus saka huminga ng malalim. Pagdating sa kwarto, ay tinawagan agad ni Marcus ang kaibigan ng ama. Nagulat si Marcus nang sabihin ni Brice na iniimbestigahan din pala ng mga ito ang isang Dale Lianes. Pero hindi muna siya nag-usisa ng husto tungkol doon. His concern is about Anne, the love of his life. Mahaba ang naging pag-uusap nila ni Brice habang si Grayson ay tahimik lang na nakikinig. Sa pagtatapos ng usapan ni Brice at Marcus, it ended with a plans. Pinayuhan siya nito na tanggapin ang hamon ni Dale upang madali nilang maikorner. Idinugtong na rin nito ang pag-iingat dahil sa mga bagay na gamit umano ng lalaki sa pandaraya upang manalo sa kompetisyon. Bagamat walang ideya kung ano ang mga pandarayang iyon ay sumang-ayon na rin si Marcus. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Brice ay tinawagan naman niya si Edmond upang humingi ng tulong. Hindi na siya nag-atubili na sabihin sa nakatatandang kapatid ang tungkol sa problemang kinakaharap. At laking pasasalamat niya dahil hindi naman siya nabigo. Nangako ang kapatid na tutulong sa abot ng makakaya. Magdamag na hindi nakatulog si Marcus dahil sa kakaisip kay Anne. Nasanay na kasi siyang bago ipikit ang kanyang mga mata ay mukha ng dalaga ang nakikita at paggising sa umaga ay mukha pa rin ni Anne ang mamulatan niya. Dahil gabi-gabi silang magkasama at halos magkasama sa pagtulog dahil nakakatulog si Marcus sa kwarto ng dalaga. Kuya, paano ka makapaghanda at makapag-isip ng mga plano kung hindi ka naman magpahinga? Matagal ka nang hindi sumabak sa kompetisyon. You must get enough rest. Tura ni Grayson. Hindi ako makatulog. I'm worrying. Ano kayang kalagayan ni Anne? Kumain na kaya siya? May tutulugan kaya na maayos? Mga katanungang namutawi sa bibig ni Marcus. Hindi pa ba tumatawag si Dale? Tanong ni Grayson. Hindi pa, kaya hindi ako makatulog. Puno ng pag-aalalang turan ni Marcus. Itulog mo muna. Gigisingin na lang kita kapag may tumawag sa'yo. I mean, ako na muna ang maghihintay ng tawag niya. Suhestyon ni Grayson. Susubukan ko. Maikling tugon ni Marcus saka humiga. Nahiga na lang din sa sofa ang binata. Nagpahitid na lamang din si Grayson ng pagkain sa unit ni Marcus. Halos mabilaukan si Grayson nang tumunog ang cellphone na nasa lamesita. Nilingon nito si Marcus, subalit nakatulog na. Tiningnan na lang ng binata kung sino ang tumatawag. Nang nakita ang nakarehistrong caller ay kaagad nitong ginising si Marcus. Kuya, Anne is calling. Saad ni Grayson na sinundan ng paglugyog sa balikat ni Marcus. Nagising naman agad ang binata at nagmulat ng mga mata. Anne is calling, sabi ulit ni Grayson. Sa pagkakataong iyon ay bumalikwas ng bangon si Marcus at agad sinunggaban ang mobile phone para masagot agad ang tawag. Napakamot sa batok si Grayson, saka bumalik sa dining table para tapusin ang pagkain. Makinig ka, Mr. Montecristo. Huwag na huwag kayong magdadala ng mga alagad ng batas. Dahil sa oras na hindi ka sumunod sa kasunduan, ipapadala ko na lang ang video kung paano ko pagsasawaan ang katawan ng pinakamamahal mo. At ipapasa ko pa sa mga kasama ko rito. I will record every single move they will make. Kung paano nila lulurayin ang katawan ng babaeng ito. Mahabang lintaya ni Dale. Nagtagis ang mga ngipin ni Marcus dahil sa mga tinuran at banta ni Dale.
May sa demonyo nga talaga ang lalaking yun. You're such a coward, Dale. Hindi marunong lumaban ng patas. Anas ni Marcus. Umalingaw-ngaw pa ang boses sa buong unit na naging dahilan upang malunok ni Grayson ang sinubo nitong longganisa dahil sa gulat. Whatever. Oh, by the way, dito sa kinaroroonan namin, alam ng biyanan mong Hilaw. Sabihin mo sa kanya, dahil dito naganap ang kompetisyon na sinalihan ko kung saan siya ay natalo. Turan ni Dale. Kasunod yon ay ang pagkaputol ng tawag. Napatiimbaga si Marcus dahil doon. Gigil na siya sa lalaki. Ngunit kung inaakala ng mokong na yun na magpapatalo siya, ayon ang malaki nitong pagkakamali. Nagmadaling lumabas si Marcus. Mabilis namang uminom ng tubig si Grayson saka tumakbo palabas, sumunod kay Marcus. Nakasalubong nila sina Ashley at Jill na mababanaag ang pag-alala para kay Anne. Pupunta sana ang dalawa sa opisina ni Marcus para makibalita. Sir, kumusta po? Tanong ni Jill. Naghahamon si Dale at hindi ko siya aatrasan. Mariing turan ni Marcus. Sir, baka pwede kaming sumama sa kompetisyon. Gusto namin makatulong sa aming kaibigan. Hiling ni Jill. Sige, kayo na muna ang bahala sa lahat. Aayusin ko muna ang problemang ito. Sasabihan ko na lang kayo kung kailan ang kompetisyon. Turan ni Marcus. Sige po sir, aayusin namin ang lahat para makasama kami. Saad ulit ni Jill. Grayson, samahan mo muna sila. Kakausapin ko lang ng masinsinan si Mr. Arellano. Baling ni Marcus kay Grayson. Sige kuya, maikling tugon ni Grayson sabay kindat kay Ashley. Napangiti naman ang dalagang singkit sa ginawa nito. Iniwan sila ni Marcus. Dumiretso ang binata sa okupadong kwarto ng ama ni Anne. Anong balita, iho? Agad na tanong ni Mr. Arellano nang matapos buksan ang pinto. Itinali nito ang ina ni Dale sa kama upang hindi makaalis at napansin agad yun ni Marcus. Nasaan ang anak ko? Anong pinaplano nyo kay Dale? Usisa ni Dahlia habang nagpupumiglas. I'm sorry iho, but I need to tie her hanggat hindi binabalik ni Dale ang anak ko. Mananatili siyang ganyan. Galit na turan ni Mr. Arellano saka matalim na tumingin sa ginang. Baka makasuhan tayo tito. Medyo nag-aalala na turan ni Marcus. Bago mangyari yan, titiyaking kong nasa kulungan silang mag-ina. Mariing turan ni Mr. Arellano. Sa pananalita ni Mr. Arellano ay mukhang mayroon itong hinanakit. Yun nga lang, wala siyang lakas ng loob tanungin. Pero ramdam niya na bukod sa pangingidnap ni Dale kay Anne, ay may iba pang pinanggagalingan ang galit nito sa mag-ina. Tumawag na ba? Tanong ni Mr. Arellano maya-maya. Tumango si Marcus. Ang sabi po niya ay alam mo raw ang lugar na kinaroroonan nila. Doon daw naganap ang kompetisyon kung sana inatalo ka sa pustahan. Tugon ni Marcus. Kailan tayo pupunta roon? Tanong ni Mr. Arellano. Hindi pa po niya sinabi. So for now, we need to talk. But not here. Saad ni Marcus, saka makahulugang tumingin sa ginang na nakatali sa kama. Sige, sa labas tayo. Hindi naman makakaalis ang babaeng yan. Dahil sinisigurado kong mahigpit ang pagkakagapos ko sa kanya. Turan ni Mr. Arellano. Dinala ito ni Marcus sa kanyang opisina. Walang kamalay-malay si Dahlia na mayroong inutusan ang binata na magbantay sa labas ng pinto. Pagdating ng dalawa sa opisina ay agad pinaliwanag ni Marcus ang kanyang plano. Ayon na rin sa sinabi ni Breeze. Wala namang naging problema sa ama ni Anne ang mga binanggit na plano ni Marcus. We'll wait for his call again, Tito. Wika niya pagkatapos ng masinsinan nilang pag-uusap. Sige, iho. Malungkot na turan ng Don. Maraming salamat. Dugtong pa nito.
Everything will be alright po. Gagawin ko ang lahat. Mailigtas ko lang si Anne. Huwag ka nang mag-alala, tito. Pag-alo ni Marcus kay Mr. Arellano. Mag-iingat ka kay Dale, iho. At pagdating sa lugar, kami nang bahalang humanap sa kinaroroonan ni Anne. Kabisado ko ang gusaling yon. Tura ni Mr. Arellano. Opo, salamat. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam na si Mr. Arellano kay Marcus. Paglabas ng ama ni Anne ay nahulog sa malalim na isipin si Marcus. Kailangan niyang malaman kung anong pandaraya ang gagawin ni Dale. At kung totoo man yun, ay kailangan niyang pag-isipan pang mabuti ang ibang bagay. Dahil hindi lang si Anne ang nakataya sa hamon ng lalaki, kundi maging ang world title na hawak niya. He can't bear to lose them both. Makalipas ang ilang minutong pag-iisip, ay muling tinawagan ni Marcus si Brice para sa naisip niyang ibang plano. Hindi maaring itaya ang titulong hawak niya sa isang katulad lang ni Dale. Monte Cristo yata siya. Maikli lang ang naging pag-uusap nila ni Brice dahil nasa operasyon daw ito. Ayon dito ay tatawagan siya sa oras na makauwi. Oh kuya, what's up? Nakangising si Grayson na kapapasok lang. Matutulog muna ako. Bantayan mo kung tatawag yung anak ni Satanas. Utos ni Marcus sa kapatid. Nagkibid balikat na lang si Grayson dahil iniwan na ni Marcus sa opisina. Ano-ano kaya ang mga hagbang ni Marcus para mailigtas si Anne? Abangan ang karugtong.